Tisoy may sobrang nakaka-touch na mensahe kahit may pasabog pala siya no, sa May 17 mga kasembreros. So nagulat din ako dito sa event na gagawin ni Kath sa May 17. Unahin ko itong kakulitan ni na Alden. Itong kakulitan ni na Alden, ni na Nadine, at saka ni Kaylin mga kasembreros, Christopher Diwata, Adrian Lindayag, at saka ni Choi Bomin. Parang nag-ara pala sila doon, no? Sumakay sila sa may sasakyan. Tapos parang nag-road trip yata sila mga kasembreros. Mamaya papakinggan natin ito, yung kakulitan ng ang kakulitan naman ito mga kasembreros. So si Choi Bomin, sabi ni talito ni Nadine, "Hi vlogs, welcome to my guys." Sabi niya ganoon. Tapos sabi naman ni Alden dito, "Hi vlogs, hi, welcome to my vlog." So tapos si Kaylin din, no, sobrang ang kukulit no ng mga ito mga kasembreros. Mamaya i-play ko ito para mapahinggan niyo po, no. So si Nadine may sarili ding dala-dalang camera. Tapos basta kanya-kanya silang video mga kasembreros dito no sa kanilang road trip mga kasembreros. So grabe, pinagmaselan tayo ni Alden, oh, dito sleeveless talaga si Soiti mga kasembreros, no. Nagsando si Tisoy at si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros na nakaputi, no. Talagang binraso. Yung iba, natatawa ako sa mga comment na iba na binraso na tayo ni Alden, na pinakitaan na tayo ng kanyang mga Moscow mga kasembreros sa kanyang may pakilikili pa nga siya dito no, mga kasembreros sa unang part ng video, no, may pakilikili si Soiti mga kasembreros. So basta no, sobrang kwela, no. Si Choi Bomin. Ang kulit dito yung Choi Bomin, yung kanilang imported na Korean actor mga kasembreros. So si Adrian Lindayag, so ang cute din. Si Christopher Diwata, of course, no. So si Christopher Diwata ang post nito mga kasembreros sa kanilang or sa kanyang Facebook page or sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Kagabi or kahapon nga mga kasembreros, no, na kung saan ay sobrang kwelang-kwela ang mga ito. So mamaya i-play ko itong video mga kasembreros para rinig niyo po ang kanilang kakulitan. Tapos isa sa mga major items natin, nagulat ako dito, no, meron palang TCL Cool Fest 2026 si Kath sa May 17, 2026 mga kasembreros sa Ayala Malls Market. So alam ko sa Market Taguig ba ito, no, mga kasembreros, Activity Center. So Kultura Summer Fest mga kasembreros. So kasama niya dito yung The Juans. Ito po ay sponsored or initiated by TCL na kanyang main brand mga kasembreros. So The Juans, yung The Juans yata ay isa sa mga sikat din, no, na male group artist or singers mga kasembreros na Pinoy. So 4 PM magsisimula yung kanilang event. So co-sponsored dito or co-presented by Abenson mga kasembreros. So TCL Cool Fest 2026. So kita kits, no. So TCL brand ambassador si Kath. So I'll mark my calendar sa May 17 mga kasembreros na kanyang appearance nga doon. So yun, pag-uusapan din natin itong video na kumakalat mga kasembreros, no, na spotted nga si Mayor Mark Alcala at si Kath mga kasembreros. So ito po ay posted ni Rogelio Tubulatute, no, something like that. So sa City Hot Pots lang mga kasembreros, no, doon sa, hindi ko lang sa Makati ba ito mga kasembreros. So hindi ko lang sure yung ibang angulo na titinan ko dito ay ba't nagmamadali si Kath, no, palabas mga kasembreros. May mga moments din kasi na tapos hindi pa gaanong malinaw dito si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So may kasama din kasi sila
na maputi at matangkad na kamukha dito ni ni Mayor Mark Alcala, mga kasmers. Di ba dapat yung mag-boyfriend, girlfriend kayo, dapat may pa-holding hands for example, or siya may dala ng bag or gamit ni Kat. No, hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Pero yun, tapos si Kat ay naka-mask, mga kasembreros, no? Tapos ay yun nga, no? Tapos parang nagmamadali siya, mga kasembreros. Tapos hindi ko lang alam kung ano yung dito, mga kasembreros, na parang wala namang pakialam si Kat kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. Kung si Mark Alcala nga talaga ito, no, mga kasembreros, sa City Hotpot, kasama niya dito sina Justin, of course, no, Justin Benitez, mga kasembreros. So wala siyang audio kung kaya hindi ko marinig kung ano yung sinasabi nila, mga kasembreros. So pag may video ako na makuha na merong audio, kasi bakit kasi hindi na patay to? Bakit kasi may audio agad, mga customers, no? Kasi pag fan ka, 'di ba? Tapos or for example, ikaw yung kumuha ng video. Tapos sana wala man lang sana music background para marinig yung katulad kina Alden ba, no? Kasi sa Love Share Gown nila, kasi marami ang nakakita, ay yun, may mga times na walang audio, may times naman na may audio, mga customers, ng random fans or random local residents na andoon, mga customers. So yun sana yung gusto nating na video, mga customers, na walang music background, no? Kasi pag marami, 'di ba, nakakilala sa iyo, dapat dapat walang audio yung iba, no? Pero dito ay parang nagmamadali si Kat, mga customers. Hindi ko lang alam kung anong nangyayari. Tapos yun, di ba, parang hindi mo nakita na mag-boyfriend, girlfriend, or siya ba talaga, no? Or kung si Kat ba talaga ito, or si Mayor Mark Alcala ba talaga ito, mga kasembreros, no? Kasi yun, kung ano kayo, meron kasi silang kasamahan na yun nga, maputi, matangkad, mga kasembreros, no? Kagaya nung pumunta sa Thailand, at saka sa Thailand, sa BKK, mga kasembreros, sa Bangkok. So yun, pero dito yun nga, no, parang nahagip lang siya ng camera. Marami nga nagsabi dito, nakita ko sa comment section, sabi niya, hindi naman si Mayor wala namang Mayor Mark Alcala, sabing gano'n ng mga nag-comment dito. May iba na, of course, naniwala, pero mostly ay dito, parang hindi naman parang naniniwala sila hindi si Mayor Mark Alcala ito, mga kasos. Pero nga, no, hindi ko na alam bakit hindi pa nag-post si Kat sa kay Mayor Mark Alcala, tapos si Mayor Mark Alcala hindi naman nagpo-post kay Kat, no. Pero yun nga, no, titingnan natin yung mga susunod na pangyayari, mga kasembreros. Tapos may pinost dito na isang na picture, mga kasembreros, na kung saan ay nakaharap na daw kunwari, no, si Kat at saka si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros, na kung saan ay kitang-kita na yung mukha nila. Pero alam naman natin na edited ito, kasi nga yung mukha nila ay parang na-twist, no, mga kasembreros. So ito kasi nangyayari minsan di mo na alam kung anong totoo at hindi, kasi nga pagkalabas ng isang picture, ng isang video, i-edit, tapos paniniwalaan ng iba, yung iba naman ayaw maniwala, mga kasembreros. So yun, pero ito po ay halatang edited, mga kasembreros. So yun po, sa high-tech ng mga editors ngayon, at saka ng mga apps na ginagamit sa cellphone, ay talagang dito masabi mong hindi nakapanipaniwala, mga kasembreros, no, at saka mahirap maniwala. So nag-iba na dito yung itsura ni Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So pero yun, no, again, I will not force everyone to believe or to not believe, no, mga kasembreros. So talagang yun kasi ang problema, edit ng edit, tapos ganyan. So kung fan sana sila, hindi dapat sila i-edit agad, no, mga kasembreros, kasi nga hindi na paniniwalaan ng mga tao yung information or yung mga pictures or videos, mga kasembreros. So nahuhulog na lang to sa mga fake news at saka fake photos or fake videos, mga kasembreros, sa mga ginagawa din ng iba. But nevertheless, ay
yun, let's just wait and see sa mga next chapters or next moves mga kasembreros ng bawat partido, no, mga kasus. Parang yung iba naman, gala na lang gala si Mayor Mark Alcala, ha. Walang duty, walang walang pasok, di ba mga ano yan? Parang kung kahapon lang siya na-post ay weekday siya, no? Dapat may trabaho mga kasembreros. Hindi dapat tarito naggagala kung saan ng isang public servant. Pero palagi ko hindi siya kasi wala rin mang kasi yung mukha kasi ay parang nahapiwan lang mga kasembreros. So, pwede rin yung kaibigan niya na parang yung boyfriend ni Aris de Santos de Velasco, pero yung nasa Australia kasi sila. Tapos, isa sa mga major items natin, moving on, itong pinost ni Alden na sobrang nakaka-touch, no? Kasi nga Mother's Day ngayon mga kasembreros, no, May 10, 2026. So, sabi niya dito, si Lola Linda at saka si Mama Ten yung kanyang na highlight, no, mga kasembreros. Sabi niya, I grew up surrounded by incredible women who helped raise and shape me into who am I today, or who I am today. Mommy, Lola Linda, Mama Ten, and so many more. This is all for you. No one grows up alone. We all come from a village of moms. This Mother's Day, honor the mamas in your life. Tag them and watch the film. So, may film ba dito? Anong film kaya to? So, sinasabi dito ni Alden. Baka yung yung kay Sharon Cuneta, mga kasmas. Tapos may mga pictures dito na si Lola Linda, of course, at saka si Mama Ten. So, may flowers, no? Si Lola Linda, mga kasembreros. So, ang nakaka-touch lang mga kasembreros itong pinost ni Alden, no? So, talagang, ang kasi dito every year, no? Di ba, birthday ko May 9. Pagka umaga, or pagka Sunday niyan, mga kasembreros, ay, yun, natataon na magkasunod na yung Mother's Day at saka yung birthday. Talagang tinaon na parang kunwento. Pero yun, nagpapansin ko lang kasi 9, 10. So yun, yung iba naman kasi nag-iba lang yung parang ngayong year lang siya nagkasunod, no, sa kasi di ba second Sunday, nag-iba lang yung petsa kapag iba yung second Sunday na date, mga kasembreros. So kunwari yung second Sunday next year is Monday. So yung Monday. So dapat second Sunday is yung petsa niya is January 14, May 14. So ang Sunday nun 14 at saka 9 yung birthday ko, so malayo na siya, mga parang ganun, no? Sorry po, pinarito ko pa kayo mga kasembreros. Tapos may picture dito na na-feature din si Alden, no? At saka si Kailin, mga kasembreros. Ito po ay posted, si Nadine pala at si Alden, posted ng Blind Item University 4 hours ago. OMG, binida ni Alden Richards ang kanyang biceps. So ito yung sabi ko na habang kasama si Nadine Lustre sa isang chill road trip getaway. Mukhang enjoy ang dalawa habang nagpapahinga mula sa taping at work duties. Road trip goals nga naman, haha. Tapos ito po ay sabi ko niya, may pa-biceps si Soiti, mga customers. This was posted by Blind Item University, no, 4 hours ago. So so ang caption niya dito, Alden Richards pinakita ang kanyang biceps kay Nadine Lustre. So nag-iiba na lang yung dito yung kanilang caption, mga kasembreros. Tapos may isang din dito, may isang larawan, no, na shinare, mga kasembreros, ng isang admin na work mode si attorney or si Kath, mga kasembreros, kasama ang kanyang glam team, no. Tapos yun, kasama niya si Justin Benitez, si John Valle. So ito, parang isang kasama niya dito ay parang ito yung kamukha ni Mayor Mark Alcala, ito nakasalamin na noon. So kung kaya, nako po. So basta nakakalito, mga kasos. Marami kasi ang kapag hindi sila mismo yung nag-post, or si Kat, or si Mark Alcala, mga customers. So, pero yun po, kayo nilang pong bahala.
So ito ay glam team, parang inayusan nila si Kath mga kasembreros. Palagay ko part ito ng kanyang KFC, no, or TCL, or ano bang brand mga kasembreros, or Zion. So malalaman na lang natin yan sa mga susunod na mga kabanata, no, or updates natin mga kasembreros. So busy schedule, no, ang Kath din. Tapos may isa pa palang angulo dito sina Alden at saka si Kailin mga kasembreros. Ito yata yung time na parang pumunta sila sa, parang nakamotor silang dalawa mga kasembreros. So si Alden yung nagda-drive, tapos si Kailin naman yung nakasakay mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung saan pupunta ang dalawang ito. So yun, naka-black. Ito yata yung time na outfit pa ni Alden at saka ni Kai na pupunta sila bibili ng ice cream. Bumili ng ice cream mga kasembreros. Ito yata yung karugtong niya. Or karugtong niya pa mga kasembreros. Ito yung outfit ng dalawa nang bumili sila ng ice cream doon sa Siargao mga kasembreros, na kung saan nga ay nagkaroon ng chance si Alden na gumawa ng kabayanihan, na binigyan niya ng napakalaking halaga yung driver ng tuk-tuk mga kasembreros, no, na kanilang sinakyan at saka nagantay or pinagantay nila mga kasembreros. So yun po, no, sobrang kulit lang na para mga bata, no, na dito na gumagalak saan itong dalawang ito kapag kapag free time nila. Tapos, ito na nga isa ito sa mga pinagkakatuwaan nila ngayon mga kasembreros sa social media. Itong, hay nako po, inedit na namin, di ba, noong nakaraan, sina Daniel Padilla, si Enrique Hill. Nandito na ngayon si Alden Richards, no, kasama na nila. Ay nako po, sobrang nakaka-good vibes na nakakainis na ba? Ewan tong sabi dito, sinama na nila sa Alden Richards dito sa Tagayan at saka sa Iyakan session ng yun nga, nung nakaraan mga kases na in-edit na. Sabi niya, miss ko na si Hope, sabing ganon dito ni Enrique Hill yata ito. Tapos sabi naman daw ni Daniel Padilla, 11 years yun pre, hirap kalimutan, sabi. Tapos sabi naman daw ni Alden, may asawa na siya, wala na ako magagawa. Kasi nga, di ba si Maine Mendoza, may asawa na mga kasembreros. Tapos, yung iba dito ay hindi ko mabasa mga kasembreros, no? Yung kay James Reid, at saka, sino ba to? Si Paolo Avellino, tong isa. So, yun, ginawa na lang din ng katatawanan mga kasembreros sa social media. Itong picture na ito, at saka, naging meme na lang mga kasembreros, no, ng mga taong sa social media world, na dinamay pa nila si Alden sa picture. Kasi di ba yung nakaraan sina Liza at saka sina Kath, na Julia Barreto, tapos ngayon naman ay parang ginawa nilang kwentong kanto mga kasembreros, or kwentong tambayan itong itong picture na ito mga kasembreros. So magulat kayo mga government leaders na nandyan, no, sa susunod na mga memes nila mga kasembreros. Pero yun po, talagang nakakatawa lang siya mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Catherine items, no, na nasama na yung ibang mga broken-hearted. Si Daniel Padilla, meron na naman siyang kailan, no, pero hindi na siya broken-hearted mga kasembreros. Alright, so yun lang actually. Tapos, i-play ko itong kakulitan ni na Alden, mga kasembreros. Tapos, pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Oh. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my guys. Hi, vlog. Wala ko vlog. Birthday. Saan po? Sa point. Sobrang nakaka-inlove at sobrang sweet ng ating Word of God. Ang title natin ay Pagsintang Wagas. Grabe, no? Nakaka-inlove mga kasembreros. Jeremiah 31 verse 3, The Lord has appeared of old to me,
si Jeremiah, yung nagsasabi, Prophet Jeremiah, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Grabe, no? Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Napaka-sweet, mga kasombreros. Kapag narinig natin yung pagsintang wagas, mahal na mahal kita, sinisinta kita, iniirog kita, iniibig kita ng walang hanggan, no? Yung mapaganon-ganon pa, no? Walang hanggan kitang ibigin, walang katapusan kitang ibigin, mga kasombreros. Kapag tao ang nagsabi niyan ay natatapos actually. Kahit sabihin mo na kinasal kayo, nandun yung moment ng sobrang in love na in love kayo sa isa't isa, sobrang sobrang nakikinikilig kayo sa bawat isa, ni ayaw niyo mahiwalay, no? Lalong-lalo pa yung mga bagong kasal, yung mga magsing-irog, mga kasombreros na bagong kasal lang sila, mga kasombreros, nag-isang dibdib sila. Ay naku po, grabe, no? Talagang sweet na sweet, no? Talagang ayaw mawalay sa isa't isa, mga kasombreros. So, pero sad reality, yes, of course, we have to live the moment. Kailangan lasapin natin na ikakasal na ako, and ito yung aking pinakamamahal, no? Yung aking kabiyak hanggang sa libingan, no? Yung aking magiging partner habang buhay, no? Magmamahalan kami hanggang sa libingan, so ganoon. So mga kasombreros. So pagsintang wagas ngunit nagwawakas. Pero ang pag-ibig natin pag-uusapan, mga kasombreros, ay pagsintang wagas na hindi nagwawakas. Ibig sabihin endless siya, mga kasombreros, bottomless, infinite, no? Walang katapusan, eternal, forever, mga kasombreros, ang pag-ibig pong ating pag-uusapan dito. So walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao, no? Sa kanyang manilikha, mga kasombreros. Parati nating isipin na given na yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Para siyang libreng regalo, regalo nga siya, kaya libre, mga kasombreros, na ready to be had, no? Ready to be taken, mga kasombreros. Parang tayo na lang inaantay na kunin natin yung regalo mismo, mga kasombreros, na nagbibigay sa atin. Pero kung hindi natin ito kusang kukunin, aangkinin, mga kasombreros, yung libreng regalo na binigay sa atin, ay hindi naman ipagpipilitan ng Panginoon yun, mga kasombreros, because kapag pinipilit natin ang isang bagay, ang isang tao, ay maliban na lang sa mga disiplina, siguro ibang ibang usapan naman yung disiplina, ay pinipilit mo na mahalin ka, no? Parang hindi na yun siya pagmamahal, mga kasombreros. That's controlling or gaslighting, kapag kukontrolin mo ang tao kasi nga mahal mo siya, no? Parang nasobrahan ka na ng pag-ibig, parang possessive, no, mga kasombreros, na-obsess ka na, no? So ganoon siya, mga kasombreros, sa isang tao. So may obsession naman na positive, may obsession naman talaga na negative, kasi nga si Lord Jesus, talaga si God, mga kasombreros, talagang obsessed siya sa tao. Ang tao lang yung talagang walang panahon, no? At nagre-reject, mga kasombreros, sa pag-ibig na ito ng Diyos. So dito si Prophet Jeremiah ay appointed, no, prophet, mga kasombreros, ng Panginoon, propeta niya, para ipahayag yung kanyang grabing pag-ibig, mga kasombreros, yung pagsinta na hindi kayang pantayan ng sinumang tao, ng sinumang mortal, mga kasombreros. Sabi niya, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. So ang everlasting kasi ay endless yun, mga kasombreros. Walang katapusan, no? Kung kaya ang title natin ay pagsintang wagas, mga kasombreros, na hindi nagwawakas. So yun po yung karugtong niya sana. So pero wala siyang katapusan, mga kasombreros. So ang Diyos mismo yung nagsasabi. So ano lang yan, parang kunwari may naniligaw sa'yo. Tapos yung naniligaw sa'yo ay sobrang mahal na mahal ka, kinikare ka, no? Pero nasa sa'yo na yun kung tanggapin mo or hahayaan mo siyang mahalin ka, or parang tanggapin mo yung pagmamahal niya na ino-offer, mga kasombreros. So ganoon po, mas lalong-lalo na sa Diyos, mga kasi kunwari babae nililigawan, tapos sobrang mahal na mahal siya, iningatan siya, kinikare siya, mga kasombreros, and so on, tapos hindi naman niya tatanggapin as boyfriend. So wala siya magagawa, mga kasombreros. So ang Diyos natin ay mas lalo pa, no? Dito in this powerful verse, we find God speaking to His people, bringing message of hope after a long period of turmoil and suffering. Isn't it amazing to think about the unchanging love and faithfulness of God toward us? This verse reminds us that no matter what circumstances we face, God's love for us remains constant. So constant siya, mga kasombreros.
Di ba may kasabihan tayo na change is constant, mga kasombrero. Ibig sabihin, yung pagbabago sa takbo ng mundo, sa takbo ng ekonomiya, sa takbo ng politika, sa takbo ng showbiz, sa takbo ng lahat-lahat, no? Sa pamilya natin, for example. So, lahat ay may pagbabago. Kumbaga pa, yung change talaga ay constant. Ibig sabihin, hindi mo alam yung pagbabago, no? Just like after ng COVID, talagang ang dami nagbago, no? Kapag nagtataas ang mga presyo ng bilihin, so lahat-lahat, mga kasembreros, mga presyo ng siguro yung dangal lang ng tao, yung bumababa, mga kasembreros, pero sa tao pero sa Diyos, mga kasembreros, ang ating worth ay sobrang katumbas nun ay dugo, no? At saka yung kanyang kaisa-isang anak, mga kasembreros. So nagre-remain pa pananatiling constant o hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Magbago man ang pag-ibig ng tao sa tao, ng tao sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay constant, mga kasembreros. That is why we can rely on God's enduring presence in our lives, just as we rely on the morning sunrise to bring light and warmth each day. So grabe, mga kasembreros. So kagaya ng mga kagaya ng araw, no, na parating sumisikat, mga kasembreros, ay mapagkakatiwalaan natin at pwedeng pagdependahan ang pag-ibig ng Diyos. When we feel alone or overwhelmed, we can take comfort in knowing that God is always there for us. His faithfulness never wavers, even when our faith may falter. This verse serves as a powerful reminder of the depth of God's love for His people and the assurance that we can find in His steadfast care. So grabe, mga kasmeros, no? Ito pa yun. Ang tao kasi, pag hindi tayo nare-remind na, ito dapat. So parang pag hindi tayo nare-remind na, ba yung asawa natin, for example, yung anak natin, for example, pag nawalay sa atin yung anak natin, tapos malayo, matagal na hindi nagkikita, tapos hindi mo lang tayo kinukumusta. So parang hindi tayo nare-remind na, andyan pa yung anak ko, nagmamahal sa akin, no? Parang ganoon siya, mga kasos. And yung asawa natin, no, kapag hindi tayo nare-remind, kapag hindi tayo, dati sweet siya, ngayon hindi. So parang OA na kasi na sa mag-asawa, mga kasumers na. Pero may mag-asawa naman na talagang nananatili yung kanilang kaswitan, mga kasembreros, kahit na matagal na sila sa isa't isa. The Lord appeared to us in the past. The phrase highlights the historical relationship between God and His people, emphasizing His presence and intervention throughout their history. It serves as a reminder of God's faithfulness and involvement in the lives of the Israelites, drawing parallels to moments like the burning bush in Exodus and God's covenant with Abraham in Genesis. So yun siya, no? Kasi di ba na-mention dito yung of old. So nang dati pa, ng past, the Lord has appeared of old to me. No, that's according sa Jeremiah 31:3, mga kasembreros. So ibig sabihin, dun pa lang ay naset na yung power, yung historical power kasi ng Diyos. Let's say meron tayong mga father of history, father of medicine, father of technology, father of science. So di ba mga ganun tayo? But God, no, God the Father, no, siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Mika ng lahat ng lupa. So nandun na siya, present na siya, mga kasembreros, even before the fathers and the founders and the creators, mga kasembreros, ng mundong ito, mga kasembreros. So nandun na siya. Kung kaya sabi dito na ni Prophet Jeremiah na yung kanyang faithfulness, yung kanyang pag-ibig, yung presence niya mismo ay dati pa, no? Even the time of Moses, even before the time of Adam and Eve, even before everything was created, mga kasembreros. So nandun na ang Diyos. Kung kaya yung kanyang pag-ibig ay everlasting, no? Yung kanyang pag-ibig ay pagsintang wagas, mga kasembreros, na hindi nagwawakas. The message of God's everlasting love and kindness remains relevant in today's world, where many struggle with feelings of inadequacy, loneliness, and fear. Understanding and embracing God's unchanging love can bring comfort, assurance, and a sense of belonging to individuals in the midst of life's challenges. So, ganun siya, mga kasembreros. Nako-comfort kasi tayo, no? Going back to sabi ko kanina na kapag ang tao, nare-remind siya na, tumawag yung anak mo, or binati ka ng asawa mo, nagpakita ulit ng pagmamahal ng asawa mo. So, nare-remind ka of their love. So, you feel comforted, no, kapag ganoon siya, mga kasembreros. Nagkakaroon ka ng security, ng peace, no, of course, ng pakiramdam na, ay, salamat sa pagmamahal, salamat sa ganito, sa ganyan. Kasi nandyan, no, na nafe-feel mo, mga kasembreros. Nafe-feel mo at saka pinapadama sa iyo ng mga taong mahal mo sa buhay, mga kasembreros. So, ganun po siya. Kung kaya nararapat na tayo sa buhay natin
maging kind tayo, maging loving tayo all the time, because that's one of the greatest characters of God, na kung wala yung kanyang dakilang pag-ibig, na kung hindi niya pinadala si Lord Jesus Christ sa atin, ay siguro wala na pong humanity ngayon. Kasi wala na no? Kumbaga pa, worthy na ang lahat ng tao, lahat ng humanity, mga kasembreros, worthy na silang patayin kasi nga wala ng pag-asa, no? Kung pagbabasehan ng batas, ang batas ni Moises, ang batas na nag-exist sa scripture, ay wala na. Ang tao ay subject to eternal damnation, eternal condemnation. Pero hindi, no? Great love ng Panginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, mga kasembreros. So ganun po katindi ang pag-ibig na pinag-uusapan natin, pagsintang wagas na hindi nagwawakas. God's everlasting love is a source of strength and security that we can lean on in times of trouble. Through His love, we can find hope, joy, and peace that transcends all understanding. So embracing God's everlasting love means living in the truth of His faithfulness, knowing that He is always beside us, guiding us with His unconditional love. So parati natin isipin itong unconditional love ng Diyos, mga kasembreros. So and yun nga, no, remind natin parati natin sa ng Jeremiah 31:3 na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay eternal. No, infinite siya, mga kasembreros, endless, boundless, at saka infinite, no, para tayo po ay ma-comfort at ma-strengthen, no, mapalakas sa parang marirenew ba yung ating pagkatao, mga kasembreros, kapag naalala natin at may experience natin every time, paulit-ulit, no, yung pag-ibig ng Diyos na unconditional. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at yung experience na parati nating may mararanasan, mga kasembreros, yung pagsintang wagas na hindi nagwawakas sa ating Diyos, or mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and amazing name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.